Malakas na ulan ang patuloy na nararanasan sa ilang lugar sa Baguio City at Benguet. Ang ilang pong tipak ng bato na nahulog mula sa bundok ang humambalang din sa ilang kalsada. Live mula sa Baguio City, may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, sa ulan pa rin gumising ang mga taga Baguio City at ilang lugar dito sa Benguet na hanggang ngayon ay inuulan pa rin. Okay. Bumaba ang visibility ng mga motorista sa bahaging ito ng Cannon Road dahil sa malakas na ulan kanina. Hindi nalalayo sa sitwasyon kahapon. Pero kahit sa kasagsagan ng ulan, tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga gilid ng kalsada. Particular na ang mga pag-clear sa mga tipak na bato na nahulog mula sa bundok. Malakas pa rin ang ragasan ng tubig na nanggagaling sa bundok. Sarado pa rin ang mga pasyalan na nabalot na ng hamog. Maulan din sa La Trinidad, Benguet kung saan may mga inilikas na sa mga landslide-prone area. At alam mo, Connie, dito sa ating kinaroroonan ngayon, hindi kita pero nandito tayo actually sa Melvin Jones. Yung nakikita ninyo halos, kung kukumpara a few minutes before we air, medyo mas clear na ito ng konti kung kukumpara kanina. Nasa Melvin Jones tayo at few steps away from here, nasa harapan lang natin ang Burnham Park na hindi na natin matanaw ngayon dahil sa kapal ng hamog. Lifted na ang storm signal as of 2 a.m. kanina dito sa lungsod. Kaya LPA na lamang ang nararanasan. Gayunpaman, ayaw pa rin pakakampante ng mga otoridad dito, lalo't meron silang nasa 6 na barangay na nasa landslide-prone area. Bagamat ang magandang balita as of this time ay wala pa naman daw inililikas o wala pang kailangang ilikas. Meron na rin mga naitalang pagbaha dito sa lungsod. Connie. Marisol, bukod doon sa mga nasa landslide-prone areas, may iba pa bang inilikas na pamilya dyan sa Baguio at sa Benguet na rin dahil po sa masamang panahon na yan? Connie, dito sa Baguio City sa pinakahuling update natin sa CDRRMO just few minutes before we air, wala pa naman daw inililikas and so far wala silang nakikita sa ngayon na necessity na para ilikas itong mga nasa landslide prone area. Bagamat 24 oras daw nila itong binabantayan kasi nga may mga history talaga ng mga pagguho dito sa Baguio City. Pero sa Benguet, particular sa La Trinidad, kung saan nga nagkaroon ng pagguho na ikinamatay ng 2 tauhan ng isang kainan, may mga nasa evacuation center ngayon pero this is a different barangay doon sa nagkaroon ng landslide kahapon. So may around 2 families ang nasa barangay Bulas ngayon dahil itong barangay ay isa ring landslide prone area, Connie. May impormasyon ka ba kung kamusta yung mga bookings ng mga hotel dyan sa Baguio at apektado na ba yung turismo? Well, kung sa turismo, Connie, sa pag-iikot natin sa mga pasyalan, sarado kasi ang mga pasyalan dahil yun na nga dahil sa masamang panahon. Pero may mga ilang hotels tayo at particular na sa hotel kung saan tayo tumutuloy, may mga bookings. In fact, nagulat nga kami sa arrivals, I would say, dahil sabi nga namin, bagyong-bagyo tumuloy. Pero ayon sa mga nakausap natin kanina off-cam, tinuloy na rin daw nila ang kanilang mga nakaschedule na booking. Yung iba, meron din mga nakaschedule na seminar. Kaya meron mangilang-ilang tayong na-witness, Connie, na tumatanggap pa rin at tumuloy pa rin sa kanilang lakad dito sa Baguio sa kabila ng napakasamang panahon na ating nararanasan. Actually, ilang araw na raw na ganito ang sitwasyon dito sa lungsod, Connie. Maraming salamat sa iyong update at ingat kayo dyan. Marisol Abduraman po yan.